Ataide. Madam Chair, from Quezon City, District 1, my vote goes for Honorable Faustino Boji D for Speaker of the House. Ataide. Madam Chair, from Quezon City, District 1, my vote goes for Honorable Faustino Boji D for Speaker of the House. Welcome sa ating YouTube channel, Main Chart Updates. For today's video, pag-uusapan naman natin ito nga pong video ni Arjo Ataide kung saan matapos mag-resign ito nga pong si Martin Romualdez bilang Speaker of the House ay bigla nga po siyang nagpakita sa publiko para nga po bumoto para sa bagong Speaker of the House, no, mga kaaldab. Kaya ito yung kauna-unahang public appearance ni Arjo Ataide matapos matangkot sa anomalya ng flood control project. At ito nga po yung kanyang sinasabi na para mapatunayan na wala daw siyang kinalaman, wala daw siyang alam sa flood control project na maninis daw yung kanyang hangarin. Ito yung kanyang paraan para ipakita na hindi niya raw tatakbuhan, hindi raw siya magtatago itong si Arjo Ataide at gusto niyang linisin ang kanyang pangalan gamit ang bagong Speaker of the House na isa nga raw siya sa mga bumoto dito sa nasabing Speaker of the House na kapalit nga po ni Martin Romualdez na bigla na lang daw nawala, umalis o nag-resign at tumakas, no? Kasi meron nga pong akong nabalitaan na ito nga pong si Martin Romualdez ay bumili nga raw ng isa nga pong hindi lang isa kundi dalawang private jet kay Mr. Lusitan na alam naman natin na isa sa mga pinakamayaman sa Pilipinas dahil isa nga raw siya sa mga may-ari ng pinakasikat na mga airlines dito sa Pilipinas. No? Umalis siya gamit ang dalawang private jet. No? Yan yung kanyang palusot ngayon. No? Kahit na sinasabi na ng mga tao na dapat ay makulong na itong mga buhaya na yung mga buhaya na ito, no, mga buhayang tulad ni Arjo Ataide na dapat ay matagal na ring wala, pero hanggang ngayon andyan pa rin si Arjo, relevant. Tapos pinapakita niya na andito ako, hindi ako alis, hindi ako lalayas. Yan yung sinasabi niya. Pero ngayon, meron pa rin po siyang bagong kinakasangkutan, no? Tungkol pa rin to sa flood control project dahil ayon kay Mayor Joy Belmonte, meron daw siyang nalamang bagong ebidensya laban kay Arjo Ataide. At yan po yung ating i-update sa susunod na araw, bukas siguro. Yan po yung ating topic bukas sa ating video or dito nga po sa ating channel. At syempre pa, at alam naman natin na
si Tito Sen ay gumawa na ng paraan para hinisin ang pangalan ni Arjo Atayde dahil dito nga po sa kanyang mga sinasabi na kaya nga makikita mo rito na meron po pala siyang kabubuhan itong si Tito Sen dahil sa mga sinasabi niya na meron daw siyang kapangyarihan na itigil ang nasabing investigasyon sa flood control project na dapat ay patuloy pa rin ang investigasyon, pero hanggang ngayon wala pa rin po tayong update kung kailan po magsisimula ang susunod na update patungkol dito sa issue ng flood control project. Issue na kinakasangkutan or sinasangkutan or kinakasangkutan ni Arjo Atayde at iba pang mga politiko. At dito nga po tayo, magpunta naman po tayo dito sa kay Romel Chica, kay Chrissy Permin, at kay Wendell Alvarez, kung saan kahapon nga po or 3 days ago nga po ay pinag-usapan po nila ang tungkol pa rin kay Maine Mendoza, kay Arjo Atayde at kay Alden Richards. Alam niyo po ba na si Alden Richards lang talaga ang kanilang pinanigan, or sila yung defenders ni Alden Richards. Tapos yung mga Aldab bands, nilait pa nila yung mga Aldab bands, mga ka-Aldab, dahil sinasabi raw ng iba, tulad nga po ng mga sinasabi sa atin, yung mga paninira ng mga bashers na dinulo, ano ba yun? Yung dinulo, tapos basta yung mayroong mga masakit na salita, no? Na talaga namang sinasabihan pa tayo, no? Mga kaalab, hindi lang tayo sinabihang dinulo at saka kulto. Ang pinakabagong tawag sa atin, sityo or isang lugar dito nga po sa mas maliit pa sa barangay. Hindi na raw tayo Aldab Nation, hindi na raw tayo nasyon, kundi isa na lang daw tayong sityo or isang maliit na bayan or basta maliit na lugar doon sa lugar na yun. Na yan po yung sinasabi ng isang binanggit nila dito sa vlog nila. Yan po yung kanilang panglalait. Yan po yung kanilang mga sinasabi. Tapos ito pa, mga kaalab, bakit daw natin laging sinasama si Maine kapag mayroong update si Alden, or bakit daw natin sinasama si Alden kay Maine? Yan po yung nila, bakit daw natin sinasama si Maine kay Alden? Meron naman daw meron na nga pong asawa raw itong si Maine. Bakit natin sinasama si Alden kay Maine, di ba? Para po sa amin, yun nga, sabi nga nila,
dapat irespeto na lang daw ng mga tao yung Arab Nation dahil yun nga yung ano natin, yung paniniwala natin, di ba? Yung na mag-asawa sila, yung mayroon silang anak, di ba? Tapos sinasabing, abay, grabe naman to mga sina Christy namin. Sinasabi raw na bakit mayroon daw nakarating daw sa kanila na balita na tinatawagan daw ng mga netizens si Alden. Tapos sinasabing ano yung reaction mo doon sa sa flood control project na mayroong nai-issue doon si Arjo, or si Min, di ba? Paano nila nasabi na nakakatanggap si Alden ng tawag or text na ganun, di ba? Na ano yung reaction mo doon? Di ba nga, hindi nga siya nag-react doon sa sinabi ni Min doon sa vlog ng Inbunaga, di ba? Kasi pag nag-once na magsalita pa si Alden patungkol doon sa vlog ng Inbunaga, lalong lalaki yung issue, di ba? Para hindi na nga lumaki yung issue, hindi na nga siya nagsalita itong si Alden kasi pag nagsalita siya, lalaki at lalaki pa rin ang nasabing issue. Pero hindi ko talaga matanggap yung sinasabihan tayo ng na sitio. Hanggang dito na lang ang ating video. Don't forget to like, share, and subscribe for more updates kinamin kay Alden. Bye-bye. See you on my next video. Bye-bye.